Okay, good day sa inyong lahat mga ka-explorer. Sa panibagong araw, panibagong kaalaman naman ang inyong matututunan sa ating channel. So, nung nakaraang araw, tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng pasindihan ng ulingin na kahoy. So, yan na. So, ngayon ay nilagay natin yung malalaki doon sa ginawa nating pasindihan ng kahoy. Pinalibutan natin siyang malaki. At pagkatapos ng ilang minuto, ay nabalot na rin natin yung nilagay nating malaking kahoy. So, ayan na. Kung mapapansin nyo, nagkakaroon na siya ng shape. Diba? Ayan no? Nagkakaroon na siyang shape. Pero hindi pa yan tapos, syempre. Meron pa tayong kakamadahin. At medyo may karamihan para, pero basic na lang yan sa atin kasi sanay na tayo. So, yan pa yung kakamadahin natin. So, lalagay natin yan dyan lahat para matapos na yung kakamadahin natin. At makapag-proceed na tayo sa ibang gawain. So yan, madali lang naman yan. Basta, ang tips lang yan, syempre wag yung tatakpan yung butas. Kasi dun sa butas na yon, doon natin ilulusot or ilalagay yung apoy. So na magiging dahilan para magiging uling ang ating ulingin na kahoy. So yun lang. Yun lang naman ang pag-uuling eh. So yan, after ng ilang minuto, so yan, napalibutan na rin natin. Dagdagan na natin, palibot. So yan oh. Tips ko pala sa inyo, itong malaki na to, yan. Yung mapapansin nyo, di ba, malaki yan. Ang gagawin nyo dyan, papatungan nyo siya ng katamtaman. At yung katamtaman naman, ay papatungan nyo siya ng maliliit. Dahil, anong purpose kaya nun? Kaya dahilan, bakit ganun? So, ang dahilan is para lahat sila maluto. So, walang magiging buyong. So, ganun lang. Ganun lang naman. So, yan pa. So, yan. O, di ba? So, dito pala ako nagpuputol ng kahoy. So, dito kaya pid-pid. So, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko pid-pid dyan. So, ang gamit ko lang yan, itak. Tapos yung lagari na kabig. So, yun lang naman. Hindi tayo gumagamit ng power saw or yung chainsaw. Kasi nga, wala pa tayong ganun. So, makakabili rin tayo siguro. Sa next uling pa natin. So, tsaga-tsaga na lang muna. So, kaya naman nating manumanuhin eh. Tsaga-tsaga lang. So, hindi naman natin kailangan yung mga ganong klase ng kagamitan kasi kaya naman natin ang manamano. So, yan. So, yan. Ito pala yung mga pantusok na ginawa ko. So, yan is itutusok natin dyan pagkatapos natin kamadahin. So, yan na. Finishing na kung tawagin. So, magpipinish na tayo at after ng ilang oras, yan. Yan ang ating kinamadang ulingin. So, hindi pa yan tapos. Kasi kailangan maubos natin yan dyan. Dyan o, yung mga yan. So, kailangan yan maubos. So, syempre, kailangan kain muna tayo kasi tanghali na. Nakakagutom na rin. Wala tayong almusal. Kasi maagap nga tayo nagkamada. So, at nakikisalo pa yung pabo natin. Nakulong pabo to. So, kain muna tayo. So, mamaya, tapos na yan. Madali lang naman yan. So, itong video na ito hindi para sa mga gagaling. Ito ay para sa mga gustong matuto lang naman. So, yan. After ko kumain at after ng ilang minuto, so, yan na. Nilagyan ko na siya ng barandilya. At kung mapapansin nyo, ay yung mga pantusok natin, yung mga ginawa natin pantusok, ay nilagay na rin natin. Kasi nga, para hindi rumustos yung ating barandilya. So, yan. O, diba? O, diba? Hindi natin atakpan yung butas. Yan, di ba? O, syempre nilagyan na rin natin ng tulda para kung sakaling umulan, medyo medyo makulimlim yung panahon, kaya sigurado na tayo. Boy Scout kumbaga. So, yan na. After ng ilang minuto ay nilalagyan na natin, tinatabunan natin siya ng damo. Okay, yung damo na gamit ko pala is halo-halo lang yan. So, at yan na. Tinabunan na natin siya ng lupa. Syempre, kailangan natin tabunan ng lupa para maluto ang ating uling. So, yan. Ganyan lang naman ang pag-uuling. Tsaga-tsaga lang naman tayo. Tsaga-tsaga lang tayo. So, yan o. Mapapansin nyo. Diba? Medyo mataas. Mamaya, ay kung mapapansin nyo, pag sinindihan na natin yan, ay bababa na yan. Kasi maluluto na nga yung uling natin. So, yun lang naman. Diba? Okay. Kailangan natin kamayin kasi naguho. So, may tips pala ako sa inyo kung yung lalo na kung ang kung ang lupa nyo ay bago pa lang. So, kailangan nyo ng tubig. So, mamaya, papakita ko sa inyo. May purpose sa tubig para dyan. Ang purpose ng tubig is para hindi siya gumuho yung lupa. Kasi, yung lupa kasi madalas gumuguho yan, lalo na kapag tuyo. So, kailangan natin basa-basain konti. So, makikita nyo yun sa video natin.
Yan tips dyan, para hindi gumuho yung lupa, lagyan nyo ng tubig, basa-basain nyo, yan, tapos ganyan. Tapos, kamakamayin ng kamay nyo, gamit ng kamay. So, yan. Yan lang naman. Ganyan naman magtabon o magtahob ng ulingin. So, tahob ng tahob. Uunahin nyo syempre yung gilid. Yan na, binabasa na natin, o. Basa ng basa. Tapos, pinisin lang natin or disik-disikin lang natin ng konti. So, yan, lagyan natin lupa. So, ganun lang naman. So,